Halina't ating sambahin ang Diyos na poon natin, lumuhod at manalangin sa manlilikhang butihin, siya'y poong mahabagin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Paumanhin, late yung ating misa. Nagmisa po ako sa mga madre at yung inimbitahang pare nalito rin. Akala gabi at kaya hindi nagpunta ngayong umaga, kaya paumanhin. Gayunpaman ay ialay natin ang misa natin, lalo na para sa mga intensyon natin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Sapagkat lubha kang mahabagin, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sapagkat lubha kang mapagpatawad, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Sapagkat lubha kang mapagmahal, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming makabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbibigay, kami tangkilikin mo at laging subaybayan. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya na makakasama at makakatulong. Kaya lumikha siya ng mga hayop sa parang at ibon sa himpapawid. Inilapit sa tao at ipinaubaya dito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang itawag, iyon ang magiging pangalan nila. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon at mga hayop, maging maamo o mailap. Ngunit wala isa man sa mga ito ang angkop na kasama at katulong niya. Kaya't pinatulog ng Panginoon ang tao. Samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae at inilapit sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang siyang itatawag sa kanya, sapagkat sa lalaki nagmula siya. Ito ang dahilan, kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, upang sumama sa kanyang asawa, sapagkat sila'y nagiging iisa. Kapwa sila hubad, gayon may hindi sila nahihiya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya't uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan ang asaway parang ubas na mabunga. Bagong tanim na ulibo sa may dulang ang anak niya. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sinuman ko ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Sion, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay, pag-unlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Aleluya, aleluya. Tayo pong lahat, sa kababaan ng loob,
dinggin ang salita ng Diyos upang kayo ay matubos. Alleluia. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtungo si Jesus sa lupain ng Tiro at tumuloy sa isang bahay doon. Ayaw sana niyang malaman ninuman na naroon siya, subalit hindi ganon ang nangyari. Ang pagdating niya'y nabalitaan ng isang ina na may maliit na anak na babaeng inaalihan ng masamang espiritu. Pumunta siya agad kay Jesus at nagpatirapa sa kanyang harapan. Ang babaeng ito'y hentil, tubo sa Syro-Fenica. Ipinamanhik niya kay Jesus na palayasin ang demonyo na nasa kanyang anak. Ngunit sinabi ni Jesus, kailangang busugin muna ang mga anak. Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta man na nasa ilalim ng hapag ay naninimot ng mga mumo na nalalaglag ng mga anak. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, dahil sa sinabi mo, maaari ka nang umuwi. Iniwan na ng demonyo ang iyong anak. Umuwi ang babae at nadatnan niya sa higaan ang bata. Iniwan na nga ng demonyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Nakakagulat ang tugon ni Jesus dito sa babaeng nakikiusap sa kanya na pagalingin yung kanyang anak. Sabi ni Jesus, hindi dapat o kailangan busugin muna ang anak at hindi dapat ibigay ang pagkain sa mga tuta. Bakit kaya nabanggit ito ni Jesus? Kasi nga itong babae na ito ay hentil, ibig sabihin hindi Hudyo, isang banyaga. At para sa mga Hudyo, sila lang yung anak ng Diyos. Sila lang yung may karapatan sa grasya ng Diyos. Kaya yung itinugon ni Jesus ay pananaw ng isang ordinaryong Hudyo na ang tingin sa sarili, sila lang ang anak ng Diyos. At yung ibang mga tao, yung mga banyaga, para lang silang mga tuta. Kaya nga sabi ni Jesus, dapat busugin muna yung mga anak at hindi ibigay yung pagkain sa mga tuta. Ibig sabihin ay parang sinasabi ni Jesus, pinapunta muna siya sa mga Hudyo at hindi muna sa mga katulad niya na hentil. Pero siyempre, ito'y pagsubok lamang. At sinusubok lang ni Jesus yung kanyang pananampalataya. At sinabi ito ni Jesus dahil gusto niyang baguhin yung pananaw ng mga Hudyo na silang ang mga anak ng Diyos. Kaya itong babae naman, kahit gano'n ang sinabi ni Jesus, talagang pinatunayan niya yung kanyang pananampalataya at nagpakumbaba siya. Sabi ng babae, kahit mumulang ng grasya ng Diyos, ay pagkalooban mo ako. Katulad ng mga tuta. Yung mga tuta naghihintay lang kung may mahuhulog na pagkain mula sa mesa. Mahuhulog ng mga anak. Kahit ganun lang kakonte, sabi nga doon sa kanta natin, kahit konting pagtingin, yun lang ang hinihingi ng babae, mapagaling lang yung kanyang anak. At dito humanga si Jesus sa babaeng ito dahil nagpakumbaba siya at pinakita niya yung kanyang malaking pananampalataya. Kaya napagaling ni Jesus yung anak niya. At itong kwento na ito, dalawa ang itinuturo sa atin. Una, na lahat ay anak ng Diyos. Walang sinisino.
Kaya nga binuwag na niya yung pananaw ng mga Hudyo na sila lang ang mga anak ng Diyos at yung ibang mga lahi na katulad natin ay mababang uri sa mata ng Diyos. Pantay-pantay tayong lahat na mga anak ng Diyos. Yun ang unang pinapahiwatig ng Ebanghelyong ito. Pangalawa, pag nagdarasal tayo, nakikiusap lang tayo sa Diyos. Hindi natin siya inuutusan, hindi tayo nagdidemand na parang may karapatan tayo. Sabi nga, parang may patago tayo sa Diyos. Hindi tayo ganon magdasal. Pag nagdadasal tayo, pakumbaba. Pag nagdarasal tayo, nakikiusap lang tayo. Hindi tayo nagdidemand. No? Kaya kahit mumu lang, kahit konting pagtingin lang, Panginoon. Kaya ganon ang dasal, hindi nagmamataas. Kaya nga, ang tunay na panalangin ay naghahatid sa atin para magpakumbaba at makiusap. At huwag tayong magtampo kung minsan di binibigay ng Diyos yung inihingi natin. Kasi meron siyang ibang plano para sa atin. Kaya nga pag hindi ibinigay, huwag magtampo na parang may patago tayo sa Diyos. Pakumbaba lang tayo, maghintay, patuloy na makiusap. Ganon pagka nakikiusap ka lang. Kung ayaw nung pinakikiusapan mo, ay okay lang, wala kang magagawa, wala kang karapatan. Pero alam natin, nagtitiwala tayo na ang Diyos ay mabuti. Ipagkakaloob niya kung ano yung bagay sa atin. Ipagkakaloob niya kung ano yung nararapat sa atin. Maghintay lamang tayo ng may pagpapakumbaba. Binuwag ni Kristo ang pader ng paghihiwalay ng mga Hudyo at mga Hentil bilang isang sambayanan ng iisa bago at walang hanggang tipan. Manalangin tayo sa ating Ama na nagbubuklod sa atin. Ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan sa buong daigdig naway maging daluyan ng awa, kapayapaan, at pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang komunidad ng mananampalataya, naway hindi tayo magkahati-hati dahil lamang sa mga simple o walang kwentang dahilan ng away at hindi pagkakaunawaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga inang nagiging balisa at nag-aalala tungkol sa kalusugan ng kanilang mga anak, naway huwag makalimot na tumawag kay Jesus para sa tulong at ginhawang kinakailangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at mga naghihingalo, naway makatagpo ng kaginhawahan sa Diyos ng pag-ibig at awa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao na sa buhay na ito, naway magbunying walang hanggan sa tahanan ng Diyos Ama sa kalangitan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating idalangin ang mga personal nating kahilingan. Ipagdasal natin ang mga humihiling ng ating panalangin, ang mga biktima sa bansang Turkey at Syria na nagkalindol, at ipagdasal din natin yung mga nagpapamisa sa misang ito. Panginoon, pakumbaba kaming nakikiusap sa iyo na pagkalooban mo kami ng grasya na kailangan namin upang makatugon sa iyo ayon sa iyong kalooban. Ikaw na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay namin sana'y kalugdan mo, isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Sa anyo nitong
tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sagisag na bigay mong kaligtasan. Pakinggan mo kami, mapagkalingang Diyos. Itulot mong sarili namin laging maihandog sa banal mong hapag ngayon. Amin ang ginaganap. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha ang pagkait, inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Ipagkaloob mong ito'y aming mapagsaluhan bilang paikinabang sa buhay mong pangmagpakailanman, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan, pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadikalaang sayo'y likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, itong kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, at inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kaming magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa mong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispot ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikrarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin tayo ng may pakikiusap sa ating Ama alinsunod sa turo sa atin ng Panginoong Hesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalawa ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit, paghilom. Ang baling ng aking diwa ay sa'yo, wag nawang pababayaan masiphayo. Ikaw ang buntong hininga ng buhay, dulot mo'y kapayapaan, pag-ibig. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng pusong tinig mo'y isang awit, paghilom. Ako'y akayin sa daang matuwid, wag na wag pahintulutang mabighani sa pananalig
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkait inuming pagkakaisang ibinibigay, kami niloob mong makapakinabang. Kaisa ni Kristo kami naway makapamuhay upang makapamunga ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa sa sanlibutan. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nawa ng Diyos, lumikha siya ng mga hayop. Pero mga hayop, bagamat meron mga kasamang tao, hindi pa rin sila kumbaga yung sa level. Kaya nung ginawa ng Diyos, mula sa tadyang ng lalaki, ay humugot para gawing babae na siyang makakasama ng lalaki. So ito pong sa ating unang pagbasa dito ating natunghayan, yung pagsimula ng institution, sabi nga, ng buhay ng mag-asawa. Na bagamat sa loob ng mahabang panahon, sa kasaysayan ng kaligtasan ng tao, ay itong pag-asawa ay nagkaroon ng maraming mga, sabi nga, twists and turns. Pero nung magkatawang taong anak ng Diyos, kanya muling ipinaalaala ang buhay ng pag-aasawa, kaya niya tinatag ang sakramento ng kasal. Hindi mainam na mag-isa ang tao. Pero sino nga ba ang nagnanais mabuhay ng mag-isa? Siguro meron lang mga tao, yun ang pinili, o yun yung talagang inilagay sa kanya, pero parang hindi pa rito angkop sa kalooban at plano ng Diyos. Minsan may nagtanong sa akin, Father, paano naman po yung mga ermitanyo, yung mga hermits, na yung mga hermits kasi talaga na bumuhay ng mag-isa yan, na malayo. Sabi ko na, ang sagot ko na lamang, hindi naman siya nag-iisa, kasama niya ang Diyos. Kasama niya ang Diyos. Hindi mainam na tayo mag-isa. Kaya nga siguro, ang bawat sa atin inilagay sa loob ng isang pamilya. Ang bawat sa atin ay inilagay, pinagkalooban ng Diyos ng isang pamilya. Dahil doon sa pamilya, doon tayo matututong makipag-ugnayan. Doon tayo matututong umunlad. Sa loob ng pamilya, nandun yung pangangalaga. At kaya nga siguro sa mabuting balita na ating napakinggan ay sa patuloy na pagmiministeryo ng ating Panginoon, mayroong isang ina na dumulog para sa kanyang anak. Dahil yung kanyang anak na babae ay naalihan ng masamang espiritu. Noong una, para magtumanggi ang Panginoon sa panalitang hindi dapat kunin pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. So yung mga anak dito, mga kapatid, at tinutukoy dito yung bayan ng Israel. Kasi nga, sa umpisa, makita natin na sinugo ng Diyos ang kanyang anak para sa tipunin ang nawawalang sambahay ng Israel. At yung tinutukoy dito ng tuta, malamang yung babae na isang hentil. Pero hindi ito nangangahulugang walang pakialam ang ating Panginoon sapagkat nakita na ng Panginoon sa puso, sa isip ng babaeng ito ang kanyang pananampalataya. Nandun na sa babaeng ito ang kanyang pananampalataya, kaya dumulog siya sa ating Panginoon. Kaya ang tugon ng babae, maski naman po ang mga tuta ay namumulot ng mga mumog, nahuhulog sa pagkain ng bata. Kaya dito makita natin yung perseverance ng ina, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang anak. Kaya mahalaga mga kapatid, na sa ating buhay, makita natin pahalagahan yung pamilya na kinabibilangan ng bawat isa sa atin. Dahil sabihin natin na kahit tatalikuran tayo ng lahat ng tao, meron pa ring pamilya
o isa o dalawang membro ng ating pamilya ang hindi mangiiwan sa bawat isa sa atin, nasasamahan tayo hanggang sa dulo. Pangalawa, dahil nga hindi na ayon na mag-isa tayo, bukod sa pamilya, nandiyan ang ating mga kaibigan. Nandiyan ang mga tao na kakasalamuhan natin. Lahat naman nun tayo may mga kaibigan. Habi nga nung iba, they're family, they're friends, but they are friends who turn into family. Malas ko makita yan sa mga post sa Facebook na may mga kaibigan, may pamilya, pero may mga kaibigan na nagiging pamilya. Pero bukod sa mga kaibigan, siyempre yung mga tao na nakasalamuhan natin sa trabaho, sa simbahan, sa iba't ibang samahang pansimbahan. Pero dito, dapat maging critical tayo. Critical in the sense na yung mga tao bang nakasalamuhan natin, yung mga kaibigan ba natin, yung mga kasama ba natin sa trabaho, sa simbahan, saan ba tayo nila inaakay? Saan ba nila tayo dinadala? Ito ba'y patungo sa kabutihan o patungo sa kasamaan? Tayo ba'y lumalago sa piling nila o nagmimistulang walang paglago kapag tayo ay kasama o kapag kasama natin ang itinuturing nating mga kaibigan? Kasi meron na rin kasi minsan sa dami ng tao na kasama natin, may mga tao talaga na tutulong sa ating para lumago, dalhin tayo sa kabutihan. At meron din namang di maikakailan na may mga tao na sa halip na dalhin tayo sa mabuti, nadadala tayo sa mali. Na sa halip na umunlad tayo, ay tila bagang parang pasulong ang bawat isa sa atin. Kaya dapat maging mapanuri ang bawat isa sa atin. Dahil minsan, sumasabay tayo, sumasabay na lang tayo sa agos, sa daloy ng ginagawa ng higit na nakararami. Hindi mainam na mag-isa ang tao. Sa bandang huli, ang Diyos ang kasama natin. Ang Diyos ang kasama natin. Merong pamilya, may kaibigan, may mga nakakasama. Pero hindi talagang mawawala sa buhay ng bawat isa sa atin. Yan ay walang iba kundi ang Diyos. Ituring natin na mga biyaya ang mga taong ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Ang mga tao na maring minsan lang natin nakasalamuha, pero nag-iwan ng magandang alaala sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Binuwag ni Jesus ang pader na naghiwalay sa mga Hudyo at mga Hentil bilang isang sambayanan ng iisa, bagot walang hanggang tipan. Manalangin tayo sa mga nagbubuklod sa atin, ating itutugon. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Ang simbahan sa buong daigdig naway maging daluyan ng awa, kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Manalangin tayo sa Panginoon. Lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Bilang komunidad ng pananampalataya, naway hindi tayo magkahati-hati dahil lamang sa mga simple o walang kwentang dahilan ng away at hindi pagkakaunawaan. Manalangin tayo sa Panginoon.
Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Ang mga inang nagiging balisa at nag-aalaala tungkol sa kalusugan ng kanilang mga anak, naway huwag makalimot na tumawag kay Jesus para sa tulong ng ginhawang kinakailangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Ang mga may sakit at mga naghihingalo, naway makatagpo ng kaginhawaan sa Diyos ng pag-ibig at awa. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng aming bansa, tulungan mo kami. Ang mga yumao sa buhay na ito naway magbunying walang hanggan sa tahanan ng Diyos, Ama at Kalangitan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng aming bansa, tulungan mo kami. Ating indulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Makapangyarihang Diyos, aming kanlungan at lakas, nais mo na kami maging isang sambayanan, maging bukasawa ang aming kalooban sa pangailangan ng iba, at huwag silang ihiwalay mula sa aming pagsasamahan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Lakas. Manalangin kayo mga kapatido, pang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkait inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Ipagkaloob mong ito'y aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pangmagpakailanman. Sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Lubang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob. Kaya't pinabuti niyang siya ipanganak ng birin bukod mong pinagpalas sa babaeng lahat. Sa labid ng ibing kamatayan kami inagaw na namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya kami kanyang binuhay, upang kognamin namin sa iyo huwag magwakas. Kaya kaysa ng mga anghel, pagsisiawit ng papuri sa ng walahumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo.
Hosana, Hosana sa kahitaasan. Hosana, Hosana sa kahitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kahitaasan. Hosana, Hosana sa kahitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito, tinumin, itong kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Si Kristo'y Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at ni Dennis aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pamanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sa patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose. Kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwanawa namin ang pagpupuri si kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubiling mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng
kakanin sa araw-araw. At patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Medias sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwang ko sa inyong aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniya niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sapagkat inuming pagkakasa binibigay, kami loob mong makapakinabang. Kaysa ni Kristo kami naway makapamuhay na may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin At pagpalain tayong lahat ng mabuti't mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwang ng banal na misa, humayo tayong taglay ang kapayapaan pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon.